sa Hudyo, meron pong kautusahan patungkol sa tinatawag na ah, ikapo o ikasampung bahagi. Di ba yung tinatanong mo nung nakaraan? Sabi, ano ba yung ikapo? Yung tithes. Ang tithes, kapatid, yan ay ikasampung bahagi na ibinibigay ng bawat lipi ng Israel. Saan? Sa mga Libita. Kasi ang Libita, wala ho yan silang sariling lupa. Papasok na ang Israel sa bayan ng Kanaan, etong si Joshua, hinahati-hati na. Ang Juda, dito kayo. Dito ang kay Maneses, dito ang kay Benjamin, dito. Kumbaga, yung buong Israel, nahati yun sa 12 tribo. 12 tribes. O tribes kasi nung nandun pa sa, dito, nasa ilang, paglabas nila ng Egypt, 600,000 nang lumabas nun eh. Pagpasok nila ng Egypto, ay ng Kanaan, hindi na sila tribes kasi ang tribal time dito lang during sa Kanaan, ay dun sa tinatawag na, dito, ilang. Ngayon, pagpasok nila, yun ang tinatawag na lipi, kumbaga, sa lipi ni Benjamin, sa lipi ni Maneses, sa lipi ni Ruben, sa lipi ni Isakar, sa lipi ni Judah, sa lipi, basta marami sila, kasi 12 yung kapatid eh. Yung Israel nahati sa 12 lipi. Pero sila ay isang bayan, ang bayan ng Israel. Ngayon, itong Libita, hindi sila tumanggap ng lupa, yung manang lupa, kasi ang mga Libita, yan ay mga, tawag dito, tagapaglingkod ng templo. Kaya ang ginawa ng Diyos, bawat, kunyari, lipi ni Judah, meron dong Libita. Sa lipi ni Benjamin, merong mga Libita. Sa lipi ni Maneses, ni Ruben, bawat lipi mayroong Libita, ikinalat yun sa buong Israel. Ang trabaho kasi ng Libita patungkol sa templo ng Diyos. Ngayon, mayroong pinakatemplo yung doon sa Hudyo, kung saan itinayo during ng time ni Haring Solomon. Do gustong-gusto ni David na ipatayo ang templo ng Diyos. Ang sabi ng Diyos kay David, hindi pwede sa'yo kasi ang kamay mo, madumi. Ikaw ay, kasi warrior eh, ang gusto ng Diyos, doon sa anak mo, doon sa kirida mo na si Barsima. Kaya ang gumawa ng templo ng Diyos, si Haring Solomon, ang ikatlong hari ng bayan, ng ikaapat na hari in actual. Ikaapat na hari ng bayan ng Israel. Yan, si Haring Solomon. Yan, tapos may mga kasi, dahil wala ang mga Libita, wala silang pagkukuhanan kasi ang trabaho, ang pinakabuhayan ng mga Israelita, bukod sa roof crops, tsaka livestock. Pag nag-aaral ka ng business, alam mo yan ang two types ng business. Yung industrial at saka agricultural. Kasi more on agricultural ang mga Israelita, livestock at saka yung pagsasaka. Nagtatanim sila ng trigo para syempre meron silang pang tinapay. Yan. Ngayon, dahil ang mga Libita, wala silang pagkain na pagkukunan, ang ginagawa ng mga, kunyari ako, blipin ni Benjamin, yung lahat ng aming, yung lahat ng aming ani, 10% nun, ibibigay namin sa Libita kasi wala silang sariling lupang pagkukuhanan. Kaya yun ang originality o yun ang origin ng tinatawag na tithes. Now, in the long run, dahil lumilipas sa mga panahon, ang nangyari, ang tithes, naging parang na lang kapatid, itong mga Libita, dahil sa tumigas na ang kanilang mga puso, kumapal ang kanilang mga puso,
gayon din ng bayan ng Israel, ayaw na nilang mag-tithes at ang ginagawa na naman ng mga Libita, kahit puro pa-tithes ang gusto, pero ayaw magturo ng katotohanan na mas nararapat. Ngayon, sa katotohanan, hindi gusto ng Diyos ang tithes. Yung, ano ka ba niyan, kapatid? Familiar ka ba dyan sa tithes? Kasi, kunyari, ngayon, pagka ikaw ay, kunyari si Brother June, driver, basta driver, sweet lover. Dito, malaki ang kinikita, kapatid, kasi nag-uubos ka dyan ng panahon mo diba? Minsan, ang day off mo, hindi ka pa nga makapili ng day off dapat madalas parang, siyempre kapag ang amo mo may kailangan puntahan, kailangan kang sumama. Yun ang perks kapag driver Ayun, ang malaki sahod, yan, si Brother Jun, sumasahod ng mga 80,000. Yan, isang buwan. Diba? Yung 10% nun, ibibigay mo yun as tithes. Magkano ang 10% na? How much is the 10% of 80,000? You do the math. Mark, how much is the 10% of the 80,000? Can you do the math? Can you guess? How about you, Denise? Nag-English na. How about you, Denise? How much is the 10% of 80,000? 800. 800? Magkano? Magkano po? 8,800 ang 1%. Yan. Bilhin mo, 8,000 kapatid. Ngayon, yun ang ibibigay mo as your tithes. Sa panahon ngayon. Tingnan natin during sa Israelita, tingnan natin kung ano ang mga bagay-bagay. Kasi alam nyo po, yan ay hindi naman, doon yung scandal, ano ba yung tawag doon? Sister Idrin, ang tawag doon yung parang controversial. Yan. Yan ay controversial na pag-aaral, kapatid, kasi, mag-aralan natin. Tingnan natin anong origin ng tithes. Actually, ang tithes hindi gusto ng Diyos. Yan ay kusa. Yan ay kusa ng bayan ng Israel. Basahin natin, kapatid. Tingnan niyo po. Awit 119 verses 160 nga, kapatid. Pag hindi natin alam yung kabuuan ng salita ng Diyos, maliligaw tayo. Kaya tayo nandito sa PAC para maraman natin ang katotohanan. Kaya ang title ng ating pag-aaral, Tamang Pagbibigay. Ang sabi doon, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Kailangan yung kabuuan kasi kung parte-parte lang, hindi tayo hahantong sa katotohanan. In worst scenario, tayo ay maliligaw. Yan ang katotohanan. Kaya, tinan niyo po sabi doon sa Malakay muna, chapter 3, verse 10, yan, ang sabi kasi ng Diyos, yan, ang sabi ng Diyos sa Malakay chapter 3, verse 10, mayroon din silang sariling session doon. Yan. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin niya ito, sabi ng Panginoon ng hukbo, kung hindi ko bubuksan ang dungawan sa langit, ang mga dungawan sa langit, at iuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Kasi inaano nila pagka nag-tithes ka, pagpapalain ka ng Diyos. Kaya sabi, pagpapalain kayo ng Diyos kasi nagtatides kayo. Pero pag binasa mo yung katotohanan, ang sabi ng Diyos, iuhulog sa inyo ang isang pagpapala
sabi nila, mga pagpapala katulad ng magandang karir sa trabaho, mga pagyaman, yan, basta nagtatights ka. Pero tingnan nyo, ang sabi, isang pagpapala, paano, iisa ba yung, yung karir mo, tapos iisa ba yung, magkakaiba yung bahay, tapos yung kotse, parehas ba yung kapatid, magkaiba yun sa katotohanan. Diba? Minsan pa nga yan, biruin mo, yung bahay, blessing na yan kapatid, totoo, pagpapala daw yung bahay, tapos sasabihin nyo, tara, punta na tayo doon kasi ibe-blessing na yung bahay. Biruin mo yung blessing, pinabless mo pa, di sobrang bless na. Di ba nagtaka yung blessing, pinabless mo pa? Kasi, tiniligaw tayo ng mga tao, kaya ang sabi ng Diyos, yung katotohanan, yung kanyang salita. Sabi doon ng Panginoon, sabi magbigay kayo. Kasi sa verse 9 yan, sabi, kayo, mga magnanakaw kayo. Nakapakinig ka ng gayang kapatid, kaya sila mangaral. Biruin mo, Diyos, mananakawan mo. Kayo, dalhin yung verse 9, kapatid. Kayo'y nangasumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninanakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Yan. Tingnan mo kapatid, biruin mo, ninanakawan ng Diyos. Sino? Tayo? Yung buong bansa. Aling bansa kapatid yan? Bansa ba yan ng Pilipinas? Yeah. Biruin mo, manakawan mo ang Diyos. Sabi doon, kayo nangasumpa ng sumpa. Bakit kapatid? Kasi tignan natin ang origin ng tinatawag na ikapo. Genesis chapter 28 verse 20. Diyan tayo mag-umpisa. Yan ang origin ng tithes. Dito nag-umpisa ang tithes. Tignan natin kung sino ang may pakana, kung Diyos ba. Yan. At si Jacob ay nagpanatan na sinasabi, kung sa akin ng Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran at ako'y bibigyan niya ng tinapay na makakain at damit na may susuot. Alam niyo kung bakit? Kasi itong time na to, si Jacob tumakas na dahil yung blessing ng para sa panganay, kinuha niya. Though deserve niya yun kasi siya na ang panganay, dinaya niya ang kanyang tatay na si Isaac para makuha niya yung blessing. Ngayon, pagkakuha niya ng blessing, pauwi na tong kapatid niyang si Esau na kanyang kambal. Sabi ng nanay niya na si Rebecca, lumayas ka na kasi pag dumating yung kapatid mo, tigsay ka. Kaya pagkatapos na makuha na blessing ni Jacob, tumakas na siya. Kaya yan, dumating siya sa gantong eksena na wala siyang kahit anong dala. Wala siyang dalang kahit ano, kaya si Jacob na manata sa Diyos. Yan. Ang sabi niya, yan, kung sa akin ng Diyos at ako, iingatan sa daang ito. Yan. Ito, nagkaroon ng tinatawag na panata, nagkusang loob. Sino? Si Jacob. Kaya ang sabi ng Diyos sa Mangaral chapter 5 verse 3, nandung kapatid nakasulat. Ang sabi ng Diyos, sa mga ngaral, chapter 5, verse 3, yan. Pagka ikaw, papasabahin ng Diyos, yan, ingatan mo ang iyong kawigaan. Mga ngaral, chapter 5, verse 3. Ecclesiastes. Sabi yan, sa verse 3 mga kapatid, yan. Yan. Hindi, verse 1 muna kapatid, yan. Ang sabi, yan, ingatan mo yung paa pagka ikaw ay napapasabahay ng Diyos sapagkat ang paglapit upang makinig, maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawan ng kasamaan. Sabi doon sa verse 2, yan, huwag kang pakabigla ng iyong bibig.
huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos sapagkat ang Diyos nasa langit at ikaw nandito sa lupa. Pakauntiin mo ang iyong salita. Pagkausap natin ng Diyos, dapat pagka nagsalita ka, precise. Ayaw niya ng paligaw-ligaw, paligoy-ligoy. Para kapag ka nanliligaw kay Denise, wala ba nanliligaw sa'yo, kapatid? Gusto mo ba, ano bang gusto mo? Yung may paligoy-ligoy pa o dapat straight to the point? Oh, di ba? Ikaw nga gusto mo straight, Diyos pa kaya? Yeah. Parang kapag ka manghihingi ka sa nanay mo, alam niya naman na manghihingi ka, ang dami pang pinagsasasabi. Yeah. Magato-gato, sabi na nanay mo, stop. Stop. Magkano ba? O diba, dapat diniretso mo na, ang dami pang sinasabi. Kasi ang gusto ng Diyos yon, straight to the point, kapatid. Pag nakipag-usap tayo sa Diyos, siguraduhin nating alam natin ang ating sasabihin. Kasi sabi sa verse 3, sapagkat sa karamihan ng salita, yan ay kamangmangan. At ang tinig ng mangmang sa karamihan ng mga salita. Ginagawa mong engot yung Diyos eh. Ano akala mo sa Diyos? Hindi nakakaalam. May pagganong kakaliwa kanan ka pa. Ayaw mo na lang dumiretso. Kaya sabi doon, ang tinig ng mangmang sa karamihan ng mga salita. Kaya alam mo kapag ka manalangin, sobrang haba, engot. Ako may sabi? Hindi. Ang Diyos. Ang tinig ng mangmang, ano ba yung mangmang sa ibang termino? Kaya sabi doon sa verse 4, dyan na nagkatalo kayo dyan Pagka ikaw mamamanata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad. Kasi itong si Jacob, naandoon siya sa bahay ng Diyos. Nandun siya mismo kung saan siya nakatayo, kung saan siya namanata, yun ang bahay ng Diyos. Sabi niya, ang sabi ng Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad sapagkat walang kaligayahan sa mga mangmang. Tuparin mo ang iyong ipananata. Yung panata sa ibang termino, sumpa ka ba sa akin? Di ba? Mahal kita hanggang lingbing, sumpa man. O di ba ganyan ang mga tao? Pagka, ikaw lang, wala lang iba, sumpa man. O di ba pagka ikaw tahawa ka doon sa may ako ay sumusumpa sa watawat ng Pilipinas. Panata yung kapatid, yung sumpa, panata, yun ay parehas lang, kapatid. Kaya, di ba si FPRRD, ganun siya, di ba, nakahawak dun sa Bible ang hawak niya Bible ba? O Bible yun. Bible, tapos nakaharap yun sa watawat ng Pilipinas, sumusumpa yung kapatid. Iba naman yung, sinusumpa kita! Yan. Kaya, sabi doon, ito na, balik mga kapatid sa Genesis chapter 28, verse 20. Yan. Para mas maintindihan nyo uli. Sabi din na, si Jacob nananalangin sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, pakauntiin mong salita mo ngayon na manata ka. Walang ligaya ang Diyos kapag ka ikaw na manata tas hindi mo gagawin. Sabi ng Diyos sa akin, nagpanata, kung ako sa akin ng Diyos, ingatan sa daang ito na aking nilalakaran at ako bibigyan ng tinapay na makakain at damit na may susuot. Next verse, yan. Na pat ako'y makabalik ng payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. Namanata siya, kapatid. Kaya sabi sa 22, yan na. Yan ang origin ng tithes. At ang batong ito na aking itinayo, pinakaalaala, magiging bahay ng Diyos. Nandun siya mismo nakatayo sa bahay
lugar kung saan itatayo ang bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibigay mo sa akin, walang pagsangsalang ikasampung bahagi ibibigay ko sa iyo. Itong si Jacob, hindi naman gusto ng Diyos. Sabi, ingatan ka naman ng Diyos kung sa Diyos ka eh. Namanata siya, sabi niya, yan. Sabi niya, pagka lahat ng ibibigay mo sa akin, yung 10% na tithes, ibibigay ko sa iyo. Yan. Kaya, anong nangyari? Balik mo sa Kawikaan, sa Ecclesiastes, verse 4, ang sabi ng Diyos, yan, pagka ikaw mamamanata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad. Sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang, tuparin mo ang iyong ipinanata, kapatid. Katulad lang yan ng morning devotion. Wala namang specified, di ba kanina sabi ni Sister Pat, anytime, wala namang specified na time na pananalangin sa Diyos. Kung namanata ka sa Diyos na meron kang morning devotion, hindi ka pwedeng magliban. Kailangan every morning mananalangin ka sa Kanya. Kaya nga, yun ay panata kasi hindi ka naman inutusan na manalangin ka ng umaga. Ikaw lang ang may sabi noon, kaya dapat mo yung tuparin kasi walang kaligayahan sa mangmang. Tuparin mo ang iyong ipanata. Pinanata mo yung kapatid, katulad ng pagtatights. Kaya sabi ng Diyos, Malakay chapter 3 verse 9, yan, maiintindihan nyo na. Ang sabi ng Diyos, yan, kanina lang, Malakyas chapter 3 verse 9. Kayo, yan, pasumpa, kayo'y nangasumpa ng sumpa. Bakit kasi ang tatay ni Jacob sumumpa sa Diyos, kaya sila sinumpa. Kaya sabi, kayo'y nangasumpa ng sumpa. Kasi yun ay sumpaan, yun ay agreement between Jacob and God. Sila ang bayan ng Israel. Dapat nila yung tuparin. Kaya ang ginagawa ng bayan ng Israel, ninanakawan ng Diyos kasi para yun sa Diyos. Hindi dahil gusto niya, kasi yun ay agreement. Yun ay agreement ni Jacob at saka ng Diyos. Kaya ano ngayon nangyari? Hindi na nagbibigay ang bayan ng Israel. Kaya ang sabi ng Diyos, yan, sa makatuwid nito'y buong bansa. Kasi ang agreement between Jacob, nung una pa lang, si Jacob magiging isang bansa, yung bansang Israel. Kaya meron tinatawag na tithes o yung ikasampung bahagi. Sinong may kagagawan? Ang Diyos? Hindi. Sino? Si Jacob. Kaya kung meron namang sisihin kung bakit merong tithes, sino? Si Jacob. Sisihin nila si Jacob kasi si Jacob ang may gusto, hindi naman ng Diyos. Kaya nga, ang sabi lang ng Diyos, kung mamamanata ka tapos hindi mo gagawin, wala siyang Kaya nga, kung tayo mananalangin sa Diyos, pag tayo mamanata, kapatid, kung hindi natin kayang tuparin, yung iba sabihin nila, Lord, lalagang, ako pagka pinabless mo ako, naku, lahat yan, ibe-bless ko. Tinan mo, bro, mo, ganun panalangin, kapatid. O, yun ay isang uri ng panata. Katulad nito, yung ginawa ni Jacob. No? Tinitignan ng Diyos, alam niya puso mo. Ako pa utoy mo, isa kang number 1 gahaman. Sabi ng Diyos. Kaya, sabi ng Diyos, yan. Malakay chapter 3 verse 10. Kaya ang sabi ng Diyos, yan. Next verse mo. Malakay chapter 3 verse 10. Kaya, sabi ng Diyos, kayo'y, verse 10, yan, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig. Yan, dyan tayo. Na ito yung kapatid, ang tinatights, hindi ho pera. Kasi ngayon, ang tinatights nila, monetary, kapatid. Ang tithes, produce.
Ayan o, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Kasi ang mga Israeli, ang mga Libita, wala silang sariling kinakabuhayan. Kailangan magdala ng tithes ng mga malaki nga nakukuha ng Libita kasi umabot sila ng 120%. Kasi 10% kada lipi. Kung 10 kay Rubel, 12 yon. 120% ang nakukuha ng Libita. Kaya nga lang, dahil ang mga nagsasawa na sila, kasi hindi naman sila ang may gusto nun. Gusto ng tatay nila, may magagawa ba sila? Wala silang magagawa kasi yun ay agreement. Yun ay panata, kaya hindi natutuwa ang Diyos. Kaya sabi doon, ang ginawa ng Diyos, yan. Sabi, subukan niyo ako sa bagay na ito kung di ko buksan. Bakit? Kasi, alam niyo yung isang pagpapala na sinasabi ng Diyos? Yan ba ay kayamanan? Pagka ba ikaw nag-tithes dito, Diyos, kung aaralin natin ang konsepto ng tithing, unang-una, alam niyo na yan kapatid, dapat ikaw ay Israelita. Kasi, niloloko tayo ng mga tao. Oo, ayan. Kasi tinuturo sa atin, pagka nag-tithe, saka ka lang magkakaroon ng blessing, which is napakamali. Huwag ka mag-tithe kapatid sa katotohanan kasi hindi yung tama. Magagalit pa nga ang Diyos sa iyo sa katotohanan. Bakit? Kasi yun ay agreement lang mula sa Diyos at sa mga Israelita. Sasabihin na sa'yo ng Diyos, feeling Israelita ka. Israelita, feeling mo lang. Kasi niloloko tayo ng mga tao patungkol dyan. Maraming uri ng mga maling pagbibigay kung na unang-una na ang tithing kapatid kasi sasabi yung GGM, di yan magtatagal. Bakit? Kasi sa kanila may practice sila ng tithing kasi mga piling Israelita. Yan ang katotohanan. May practice sila ng tithing, kaya sabi nila, etong yan, GGM ni Pastora Remy, hindi yan magtatagal kasi walang tithing. Bakit? Kasi doon sila kumikita kapatid. Pag ang bawat isa nagtatides, katulad niyan, 80,000, 8,000, tapos si Brother Leo, malakas kumita kahit nasa bahay lang, 100,000, may 10,000. Si Denise, kung sa lobby na Diyos, pag panahon, magiging mataas na ang kanyang posisyon, malaki na ang umaabot na siya ng milyon. Magkano 10% nun? 100,000. Si Sister Marge, meron na siyang sariling sumbahan. Tapos lahat ng mga nanay pumupunta doon, nagbabayad ng renta kasi babayad ng kuryente. Tapos yung may mga registration fee. Kumikita ng kalating milyon isang buwan. Magkano nun? 10% nun. Malalaki kapatid, 50,000, 100,000. Sa loob ng isang buwan, kikita ka ng 1,000,000. Sabihin na natin, may malaking bahagi dun yung mga pastor. Kasi ginagawa nilang hanap buhay kapatid ang salita ng Diyos na hindi dapat at hindi nararapat. Kasi ang sabi ng Diyos, pagka hindi namin pinaghirapan, hindi namin wala kaming karapatan. Pinaghirapan ninyo yun eh. Kayo ang may karapatan na i-enjoy nyo yun. Yung mga pinaghirapan namin, yun ang karapatan namin i-enjoy. Ikaw nag-drive nung kapatid, bakit kami mag-e-enjoy? Di ba ikaw nagpapakabagod mag-drive? Tapos, kung 80,000, 8,000, dadali mo rito, tapos paghahatian namin ni Pastora Remy. Primo, yung pinaghirapan mo kami nag-enjoy, hindi ko karapat-dapat yun. Ayaw ng Diyos ng ganung bagay. No? Kaya sabi sa mga ngaral, chapter 3, yan ang key verse. Ang sabi ng Diyos, ang bawat tao nararapat kumain at uminom ng lahat niyang pinaghirapan.
Yan ang nararapat sa tao. Katulad ko, hindi ko pinaghirapan yung mga pinaghirapan nyo. Hindi ako karapat-dapat doon. Ang sabi ng Diyos, ang bawat tao rin naman, marapat minom, magalak sa kabutihan sa lahat ng gawa siyang kaloob ng Diyos. Pero pinaghirapan mo yung kapatid, ikaw lang ang nararapat mag-enjoy noon. Kaya ang ginawa ng iba, gusto nila magpa-tithes. Kasi kung kumikita ka nga naman ng milyon, pero mo, 1 month meron silang 100,000, easy as ano lang. Sabi pa ng anak ko, easy peasy. Na, pero mo, dadal-dal-dal ka lang dito. Sabi kayo, mga magnanakaw kayo. Gaganyanin pa kayo niyang kapatid sa katotohanan. Oh, kasi hindi kayo nagtatay. Sabi niya, kasi sasabihin ng iba, yan, yung GGM na Pastor Remy, hindi yan magtatagal. Awa ng Diyos sa Oktubre, atin na pong 2nd year anniversary. Diba? Salamat sa Diyos kasi, dito, hindi naman namin kayo niloloko. Kaya nga tayo nandito para mag-aral ng katotohanan. Kasi alam namin ni Pastor Remy, hindi nararapat sa amin na kuhanin yung mga pinaghirapan ninyo. Sa iba, hindi yan ituturo kapatid kasi ninipis ang bulsa nila. Kaya sabi nila, yung assistant pastor ni Remy, yung Limuel, yan, delikado yan. Bakit delikado? Delikado sa bulsa nila kasi pag natuto na kayo ng katotohanan. Oh, kasi, katulad niyan si Apostol Pablo, nagtatrabaho siya kapatid, wala siyang kinukuwang kahit ano sa mga Kristiyano. Ngayon, kung meron lang kailangan mag-ambagan, dahil si Apostol Pablo, PWD, di man lang sila maawa. Pero mo, medyo bulog na yung tao, hindi na masyadong nakakita. Siyempre, kung magtrabaho man yun, pangkain niya na lang. Kailangan niya pumunta ng Roma. Anong gagawin nating mga magkakapatid? Kailangan natin mag-ambagan para mapunan yung pangangailangan. No? Kaya, ang tamang pagbibigay kapatid, nasaan? 2 Corinthians chapter 9 verse 7 pala. Yan. Sabi doon, ito ang tamang pagbibigay kapatid. Hindi ho yung tithes kasi kung gagawin po natin yung ganung bagay, no? Kung yun ang basihan ng pagiging sa Kristiyano, hindi ho yun magiging sapat kapatid kasi ginagawa din naman ng mga Hudyo yun eh. Yan ang pinagkaiba natin sa Hudyo. Bakit pa tayo naging Kristiyano kung ang ginagawa natin parehas lang ng mga Hudyo? Ikaw kapatid, di ba? Hindi ka ba nagtaka? Bakit pa tayo magkikristyano? Parehas lang pala tayo ng demonyo marunong manalangin. Oh, yung demonyo marunong manalangin. Tayo marunong manalangin. Oh, di ba? Anong pinagkaiba? Kaya nga ba tayo magkikristyano kung parehas lang tayo sa mga Hudyo? Bakit pa nagkaroon ng bagong tipan kung mananatili tayo sa luma? Kaya ang sabi ng Diyos, ang magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Kapatid, kung validity lang, kung tamang pagbibigay lang, ito ang nararapat sa atin bilang mga Kristiyano. Kasi ang pagtatides, unang-una, para lang yun sa mga Israelita. Pangalawa, dapat ang ibibigay mo, mga produce. Kunyari, kung magsasaka ka, di kung may 10 kaban ka na ani, yung isang kaban, ibibigay mo. Yun ang mga ibibigay mo kasi, yun ang utos. Ngayon, bukod doon, dapat dadalhin mo saan? Yung tithe sa bahay ng Diyos. Bahay ba ito ng Diyos? Brother Jun, bahay ba ito ng Diyos? Ang bahay ng Diyos, yung templo niya, naandoon yun sa bayan ng Israel. Pero mo, bit-bit mo, isang kaban ng bigas, dadalhin mo sa Israel, para ka naman, wala? Saan ba yung,
Tatlong araw nagbiyahe. Sa wakas, nandito na ako sa bayan ng Israel. Saan ba dito yung templo? Kakamot ka ngayon, maglalakad ka pa, hanapin pa yung templo. No? Kasi, yung ganong bagay, yung ganong kautusan, valid lang yun sa Israel. Hindi yung valid sa ating mga hindi naman Israelita. O, parang katulad yan. Diba, ang example natin, sabi ng DILG, bawal na nakasando, bawal nakaubad. Diyan, pakalat-kalat. O, saan lang yun pwede? Dito lang yun sa Pilipinas. Hindi natin pwedeng dalhin yun saan? Sa Amerika. Kasi dito lang ang validity nun. Parang katulad ng curfew. O, ay, ito si Brother Jun. Alam na Brother Jun eh. Katulad niyang kapatid ng coding. Di ba dito sa Taguig walang coding? Tama po ba? Saan po merong coding, kapatid? Manila, Makati. Yung walang coding dito, pwede mo bang dalhin sa Makati? Hindi. Hindi pwede. Oo. Kasi, valid lang yun dito sa Taguig, yung walang coding. Ganon din ang tithing. Hindi yung valid dito sa Pilipinas. Doon lang yun sa Israel. Kaya kung gusto nyo mag-tithes, hindi ko kayo pipigilan, kapatid. Tuturuan ko pa kayo. Ang gagawin ninyo, kung meron kayong mga dalhin nyo sa Israel. Ganun po yung kapatid. Kasi kung gusto nyo pala maging tama unang-una, hindi naman kayo Israelita. Tataas ang kilay ng Diyos kay Gino sa Diyos. Hindi ka naman Israelita, ba't ka? No? Kasi ang validity nun, doon lang sa bayan ng Israel. Yan ang katotohanan ng tinatawag na tithing. Kaya lang ayaw nila yan i-aral kasi nga ninipis ang kanilang bulsa.